Sa Asia? Hindi naman po, our price here, competitive naman po. So, nakatutok naman po tayo. No? Ang aming sinusulong ngayon, alam nyo, kailangan talaga maghanap tayo ng sarili natin lang. Dun sa pag-aaral namin sa GMA Research, lumilitaw ang suma total, increase and rollback, 6 na piso lang ang itinaas ang petroleum product sa year 2011. Tama ho ba, Yusek, ano? Opo, between 5 to 6 pesos po ang diesel at gasolina ang net po na taas. Tama lang ho yun. Tama po, nakadikit po sila. Ayaw po namin sabihin no, na kulang pa nga, no? Pero ang ginawa ho namin kasi talaga, kailangan dikit na dikit po sila doon sa ating formula. Okay. Yusek, good morning. Maraming salamat po. Happy New Year. Magandang umaga po. At Happy New Increase. Ayan. Energy Undersecretary Jay Layog. Samantala, patay sa pamamaril ang isang misis, kanyang ina at kapatid sa Tondo, Maynila. Ang salarin, ang kanyang mister. Mula sa Maynila, may live report si Marisol Abduraman. Marisol. Naya bangungot nga para sa pamilya Cruz ang trahedyang nangyari sa kanilang pamilya. Matapos ang mapatay ang kanilang ina kagabi, ang masaklap pa ang kanilang ama ang suspect sa krimen at pati lola at tiyahin nila patay din. Yung mga kapatid ko na rin po yung naalala kasi wala kaming sasundan ng magkakapatid. Ganun. Kwento ni Jeron Cruz, galit na umuwi ang kanyang ama kagabi mula sa isang inuman. Hindi raw kasi nito nahatira ng pulutan. Lagi na siyang ganun eh. Tapos, So talagang mainit ang gulo ng papa mo pagka nakainom siya? opo. Pag nakainom siya? Pag nakainom, Sinabihan daw niyang ama na itigil na ang away dahil naiistorbo ang kanyang pagre-review. Pero sa halip na makinig ito, sinaktan pa siya nito, sabay pasok sa kwarto. humugot ng baril si Papa sa kwarto. Then, ayun ano, Sinong unang binaril? mama ko, sa loob ng bahay. Harap mga kapatid ko. Sunod namang binaril ang kanyang lola at tiyahin na nasa harap ng kanilang bahay. Ayon sa mga investigador, sa ulo ang tama ng mga biktima. Maaaring dala niya yung baril. 9 mm ang ginamit. Kasi ang mga recovered namin mga spent shell, ng 9mm caliber eh. Dead on the spot ang lola ni Jeron. Naisugod pa sa ospital ang kanyang ina at tiyahin, pero kalaunan, binawian din sila ng buhay. Galit man, pakiusap pa rin ni Jeron sa ama. Panagutan niya ang nawang kasalanan. Rhea, sa joint operation nga ng homicide section ng Station 2 ng Manila Police District, agad nga silang nagsagawa ng follow-up operation para nga matugis itong si Ronald Cruz. Rhea? Alright, maraming salamat, Marisol Abduraman. Isang sanggol sa Bacolod City, ikalawang naitalang nasawi dahil sa paputok sa pagsalubong sa 2012. Lumala kasi ang impeksyon sa kanyang dugo, dulot ng tumalsik na pulbura ng boga sa kanyang mata. Narito ang report ni Katrina Son. Hindi lang ang mga malalaking pinsalang natamo mula sa mga paputok ang dapat na pinag-iingatan. Ayon sa Department of Health, kahit gaano raw kaliit ang sugat, hindi dapat ipagkipit balikat. Sa Bacolod City, naitala ang ikalawang nasawi dahil sa paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Tumalsik sa kaliwang mata ng sanggol ang pulbura na ipinagbabawal na boga. Agad naman siyang isinugod sa ospital noong December 29. Pero matapos ang 3 araw, binawian ng buhay ang bata dahil sa sepsis. Hindi raw kasi kinaya ng katawan ng bata ang impeksyon. Ang sepsis, ang ibig sabihin niyan ay overwhelming infection na pwede nating sabihin pagkalason sa dugo. Kalaunan, ito ay maaaring ikamatay na isang tao. Kapag hindi raw kasi naagapan ng impeksyon, ayon kay Dr. Eric Tayag ng DOH, nauuwi raw ito sa multi-organ failure. Ang masaklap, nagsisimula ito kahit mula sa pinakamaliliit na sugat. Maging ang mga natetetano, maaari rin daw magka-sepsis. Ang tetano ay ang walang tigil na paninigas ng mga muscles sa ating katawan. Karaniwan nakukuha ito sa mga punctured wounds. Kasama na dyan ang mga tinamaan ng paputok. Sinikap naman ng GMA News na hingan ng detalye ang Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital sa Bacolod City, pero hindi sila maabot sa ngayon.
Paulit-ulit na paalala ng DOH. Baka kita nyo dyan ay mababaw lamang yan. So wag nyo hintayin ho na magkaroon kayo ng tetano. Patingin na po kayo sa ospital at libre naman po yung bakuna. Para sa unang balita, Katrina Swan reporting. Gagamitin daw pambala ng prosecution panel sa impeachment trial ang pagbili umano ni Chief Justice Renato Corona ng ₱1,000,000 kondo. Unit dyan po sa Taguig, pero git ng punong maestrado, nakadeklara ito sa inihain niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Darito ang report ni Jamie Santos. Ang kopyang ito ng deed of sale ng isang high-end condominium sa Taguig, kabilang daw sa mga gagamiting ebidensya ng prosecution panel ng House of Representatives sa impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ang condo unit sa De Bellagio sa The Fort, binili raw ni Corona at ng kanyang asawa noong taong 2009 sa halagang 14.5 million pesos. Ang question natin, nasasalaan ba ito ng Chief Justice? 2009 pa ito. Dapat kung nasasalin ito ng 2010. At dahil isa lang daw ito sa 4 umanong kondominium na napaulat na binili ni Corona, kukwestiyonin daw ng prosecution sa trial kung kaya niya bang bumili nito sa sahod na di lalampas ng 100,000 kada buwan. We are challenging the Chief Justice. Tugon naman ng punong maestrado, inalaki na niya ito sa kanyang reply sa articles of impeachment. Dito inamin niyang nakabili nga silang mag-asawa ng 300 square meters na condominium sa Taguig na binayaran daw nila ng by installment. Sa kanyang reply na isinumite sa Senado, iginit ni Corona idineklara raw niya ang kondo sa kanyang salin. Gagamiting ding ebidensya ng prosecution panel ang findings ng Commission on Audit kaugnay sa paggamit ng mahigit 500 milyong pisong pondo mula sa Judicial Development Fund. Yung COA mismo ang nagsabi na may mga irregularities, no? Yung detalye ng irregularities na yan ang ilalabas namin sa impeachment trial. Sa reply ni Corona, sinabi niyang batay sa saligang batas ay may fiscal autonomy ang hudikatura. Ang probisyong ito ang sinusunod daw ng judicial branch. Kasabay ng paghahanda, idinagdag sa House Prosecution Panel si Pangasinan Representative Marlene Primicias Agabas. Nagbitiw kasi bilang alternate prosecutor si Aurora Congressman Sani Angara. Anak ni Senador Edgardo Angara na tatayong senator judge sa impeachment court. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Ang issue ukol sa mga ebidensya ng prosecution laban kay Chief Justice Renato Corona, bubusisiin mamaya sa talakayan ng Igan. Kasama natin si Congressman Del Tupas Jr. at si Atty. Serapin Cuevas. Puspusan naman ang paghahanda ng impeachment court sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial. Pero ngayon pa lang may 5 petisyon ang inihain sa Korte Suprema para harangin ang impeachment trial. Narito ang report ni Jam Sisante. Inaayos na ang mga lamesa at upuan. Binago na rin ang carpet sa buong Senate Session Hall. Lahat ito ay bilang paghahanda para sa pag-upo ng Senado bilang impeachment court na lilitis kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa January 16. Para lang sa logistics supply, pagkain at overtime pay ng mga kawani, 5 milyong piso ang paunang taya ng gastusin. At para wag nang lumobo pa ang budget, pinag-aaralan na ng Senate Secretariat na magsagawa ng pre-trial conference, tulad ng ginawa sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada para mapabilis ang pagdinig. Ang objective nun is sabihin ko ano yung mga dokumento na ipipresenta ng prosecution at defense, tapos sabihin din kung sino yung mga witnesses nila. Pero wala pa man ang proceedings. Umabot na sa 5 ang mga petisyon sa Korte Suprema na naglalayong harangin ang impeachment trial. Pinakabago ang petisyon ni Atty. Homobono Daza at Atty. Alan Pagya na humihiling ng temporary restraining order sa impeachment trial ni Corona. Kabilang sa kwestiyon ni Daza at Pagya ang hindi umano pag-verify o pagbasa sa articles of impeachment ng ilan sa 188 kongresista na pumirma nito. He wants to dictate to the Supreme Court. If all this will happen, it means that goodbye Constitution, goodbye democracy, goodbye Republican state. We have a dictatorship worse than that of Marcos. Why? Because at least Marcos invoked a provision of the Constitution. Now, in the case of the president, he just does not mind whether the Constitution or the law exists or not. It's one of the several petitions that already been filed before the Supreme Court, so let's leave it at that. It will be decided by the Supreme Court. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Magsasampa ng panibagong kaso si Janelle Manahan laban sa 3 kapatid
Nagapas lang ng nobyo si Ramjen Revilla. Hinala kasi ng dalaga, sila ang nasa likod ng pagkalat ng pribadong video nila ni Ramjen. Bari naman ito tinanggi ng ina ng magkakapatid. Narito ang report ni Dante Perelio. Nagsisimula palang gumulong ang naunang kasong isinampa sa magkakapatid na Gail, Maria Ramona at Ramon Joseph. May panibagong kaso na naman silang kakaharapin. 2 linggo mula ngayon, nakatakdang ihain ng mga abogado ni Janelle Manahan, kasintahan ng pinaslang na si Ramjen Bautista, ang kasong paglabag sa Anti-Voyeurism Act of 2009. Ang magkakapatid na Revilla kasi ang hinihinala ng kampo ni Janelle na responsable sa pagpapakalat sa internet ng umano'y sex video ni Janelle at Ramjen. Ang magkakapatid lang daw kasi ang may access sa mga gamit ni Ramjen. They have the motive. Why? Because the effect of this sex video is precisely in order to harass Janelle Manahan. To harass her so that she will feel emotional, psychological, mental stress in such a way na hindi na siya magtitistigo. Mariin naman itong itinanggi ni Jeneline Magsaysay. Lahat daw ng gamit ng anak na si Ramjen ay nasa kustodiya ng pulisya at hindi rin sila pinapayagang makapasok sa kanilang bahay. Siguro kung nakita man namin yun, siguro di mas lalo itatabi namin yun, hindi namin yun ilalabas. Kasi kawawa naman yung bata, patay na yung anak ko, nasisira pa. Ganun kasakit yung ginagawa nila sa amin ngayon. At kung sino man yung may pasibuno nito para sirain ang patutuan ng anak ko, mananagot kayo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng preliminary hearing, nakatakdang isa lang si Janelle sa January 10 alas 2 ng hapon. Tinungo ng mag-asawang Gail at Hiro Furuyama ang Parañaque Prosecutor's Office. Agad silang dumiretso sa tanggapan ni Prosecutor Lea Roma para ihain ni Gail ang counter affidavit at motion to quash subpoena laban kay Hiro. Sina Gail at Hiro ay isinangkot sa kasong pagpatay kay Ramjen noong October 28 dahil sa supplemental complaint ni Janelle at base na rin sa sworn statement ng mga sospek na sina Michael Nartea, Francis Tolisora, Glyza Vista at Norwin de la Cruz. Walang karapatan yung office ni Fiscal Roma na mag-initiate ng supplemental complaint because dapat ang ginawa ni, according to their statement, dapat magsimula sila ng bagong kaso. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Tanod sa Bantay, Ilocos Sur, patay matapos maagad ng asong may rabies. At reaksyon ni Jinky Pacquiao sa kanyang pinag-uusapang cover photo sa isang magazine. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang ating mga kapuso, nagningning sa 2011 Metro Manila Film Festival Awards. Congratulations to Best Visual Effects and Best Float awardee ang Panday 2.